Balot, balot, Penoy kayo dyan. Ang sigaw ni Sofia, isang dalagang may ngiti sa labi habang nilalakad ang kahabaan ng kalye tuwing hapon at madaling araw. Sa bawat boses niyang puno ng sigla, tila ba ang bawat tao'y inaanyayahan sa isang kwentong puno ng lasa at init. Sofia, tig-isang Penoy at balot nga dyan. Oh, tawag ni Aling Estela, isa sa mga suki niya. Heto po, Aling Estela. Sakto at bagong luto pa ang mga to. Ipili mo ako ng maliit ang sisiw ha. Baka mamaya nanuno ka na niyan, o baka mamaya pagbasag mo lumipad na, pabirong sagot ni Sofia habang maingat na iniabot ang mga balot. Nako, Aling Estela, kapag ako ang namili ng balot, asahan mong tamang-tama lang to, dagdag niya, sabay abot ng supot na may suka. Ito po, para mas masarap. Salamat po, Aling Estela. Bili ka po ulit sa susunod. Nakangiti niyang Polem, hindi alintana ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo. Sa bawat salita at kilos ni Sofia, ramdam ang kasipagan at determinasyon ng isang dalagang handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Si Sofia, isang magbabalot na 20 taong gulang, ay naninirahan kasama ang kanyang lola. Sa kabila ng pagiging simple at mahirap ng kanilang buhay, hindi kailanman nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya nakilala ang kanyang ama, at ang kanyang ina naman ay pumanaw noong siya'y 10 taong gulang pa lamang. Ang ina niya, na dating mang-aawit, ang nag-iwan sa kanya ng talento sa musika. Kaya naman, paminsan-minsan, sumasali siya sa mga pa-contest sa barangay upang maipamalas ang kanyang galing. Isang araw, habang nag-aalako ng balot, napadpad si Sofia sa isang maliit na bar na may kakaibang aura. Ang liwanag ng neon lights ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, at ang simpleng disenyo ng lugar ay nagbigay dito ng kakaibang estetikang nakakaakit. Ang ganda naman ng bar na to. Maliit lang pero may dating. Halata mong ang may-ari ay may hilig sa musika, bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayang unti-unti na pala siyang pumapasok sa loob. At doon, narinig niya ang isang tinig na tila bumalat sa kanyang puso. Malamig ngunit puno ng damdamin, ang bawat liriko ng kanta ay tila may kwentong sinasabi. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang boses na iyon ay tila may mahikang humahatak sa kanya papalapit. Sa wakas, nakita niya ang pinagmumulan ng musika. Isang binata ang nakaupo sa entablado, hawak ang gitara, at kumakanta ng buong puso. Hindi lang pala boses ang kaakit-akit, bulong ni Sofia sa sarili, maging ang kanyang presensya ay kayang tumagos sa puso. Umupo siya sa isang sulok, tila na hipnotismo, habang pinapanood ang binata. Sa bawat nota ng kanyang kanta, naramdaman ni Sofia ang kakaibang koneksyon, isang simula ng kwento na hindi niya inaasahan. Ang ganda ng boses niya, no? Siya si Alejandro Alvarez, ang may-ari din ng row bar na to, bulong ng isang babae sa katabing silya ni Sofia, habang magiliw na nakangiti. Orchi pala, mahinang sambit ni Sofia, sabay tango, hindi maalis ang tingin sa lalaking kumakanta sa entablado. Sa gitna ng kanyang pagkamangha, biglang may lumapit na lalaki, nasa edad 40. Miss, magkanong balot? Tanong nito, na tila nagmamadali. 17 po yung isa, sagot ni Sofia, sabay ngiti, kahit medyo nabigla sa tanong. Sige, bigyan mo akong 3, wika ng lalaki sabay abot ng 500 piso. Naku po, wala po akong barya, sagot ni Sofia habang nagkakamot ng ulo. Ako rin sagot naman ng lalaki, sabay ngiti. Bale, huwag mo na akong suklian. Sa'yo na lang yan. Hindi pa nakapag-react si Sofia nang mabilis na itong umalis. Salamat po, mahinang bulong na lang niya, habang hawak ang pera. Matapos noon, sunod-sunod na ang bumili ng balot kay Sofia. Habang abala siya sa pagtitinda, napatingin si Alejandro sa mga tao. Napansin niya ang isang dalagang nagtitinda ng balot sa isang sulok. Namangha si Alejandro sa nakita. This is my first time seeing a beautiful girl na nag-aalako ng balot, sa isip niya habang patuloy na kumakanta, hindi maalis ang tingin sa dalaga. Samantala, si Sofia naman ay tila hindi napansin na tapos na ang kanta ng lalaking pinapanood niya kanina. Nang lingunin niya ang entablado, wala na ito roon. Sinubukan niyang ilibat ang paningin sa paligid ng resto bar, pero hindi na niya ito makita. Mula noon, araw-araw nang dumadaan si Sofia sa resto bar na iyon. Hindi lang siya nakakabenta ng maraming balot, nagkaroon pa siya ng mga suking parokyana. At sa tuwing naruroon siya,
Palaging naririnig ang tinig ni Alejandro na kumakanta. Oh, Sofia, apo, madalas yata na nail late ka nang uwi, tanong ng lola ni Sofia, na kanina pa nag-aabang sa kanyang pagdating. Pasensya na po, lola. Dumaan po kasi ako ulit doon sa resto bar. Doon po kasi nauubos ang tinda ko, halos kulangin pa nga sa kanila, masayang sagot ni Sofia. Sabi ko naman sa'yo na huwag ka na magtinda ng balot eh. Delikado lalo na sa gabi, may halong pag-aalala na wika ng kanyang lola. Ayos lang po, lola. Ano ka ba naman? Laban lang tayo, sagot ni Sofia, habang tumatawa. Siya nga pala, apo, may pa-contest daw si Mayor bukas. Sasali ka ba? Tanong ng kanyang lola. Siyempre naman, lola. Anong oras daw po ba? Tanong ni Sofia, sabay ngiti. 5:00 ng hapon. Sakto. After noon, makakapaglakad pa ako ng balot, sagot ni Sofia, na tila nag-iisip na ng kakantahin. Sofia, bihisan mo ang kilos mo, baka mahuli tayo, sabi ng kanyang lola kinabukasan. Opo, lola, sagot ni Sofia. Lumabas si Sofia mula sa kanyang kwarto, suot ang isang mamahaling damit na minana pa niya sa kanyang ina. Ang ganda mo talaga, apo. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo, sabi ng kanyang lola, na puno ng pagmamalaki. Sakto namang nakarating na sila sa venue ng contest. Pinanood muna ni Sofia ang ibang mga kalahok. Ang gagaling nila, lola, bulong ni Sofia. Mas magaling ka, apo. Naniniwala ako sa'yo, sagot ng kanyang lola, sabay ngiti. Nang tawagin ang pangalan niya, umakyat si Sofia sa entablado. Mahigpit niyang hinawakan ang mikropono at huminga ng malalim bago kantahin ang kanyang piyesa, ang Skyscraper, ni Demi Lovato. Sa bawat nota, ramdam ang damdamin at tapang na dala ng kanyang kwento. You can take everything I have, you can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Tahimik ang buong plaza. Ang dating hiyawan ng mga tao ay napalitan ng katahimikan, tanging boses lamang ni Sofia ang umaalingaw-ngaw. Ang bawat liriko ng kanyang kanta ay parang may dalang mahiwagang mensahe na tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Ang bawat salita ay puno ng damdaming tila siya lamang ang may kakayanang magdala. Samantala, sa di kalayuan, naglalakad si Alejandro kasama ang kanyang aso. Napansin niya ang kumpulan ng mga tao sa plaza, kaya't nagdesisyon siyang lumapit. Habang papalapit, narinig niya ang isang tinig na tila humihila sa kanya papunta sa entablado. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang boses na iyon ay parang isang tawag na hindi niya kayang balewalain. Nahirapan si Alejandro na makasingit sa dami ng tao. Sa bawat hakbang, mas lalong tumitindi ang kanyang kuryusidad. Sino kaya ang babaeng ito na may malaanghel na boses? Ngunit sa wakas na makalapit siya, wala na ito sa entablado. Tanging mga MC na lamang ang naroroon. Sino kaya ang babaeng yun? Bulong ni Alejandro sa sarili, habang bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkadismaya. Hindi niya nakita ang babaeng umawit. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang anunsyo ng mga MC. You are the winner, Sofia Jimenez. Napatayo ang maglola sa tuwa. Nagyakapan sila ng mahigpit, halos hindi mapalagay sa sobrang saya. Sa sobrang emosyon, nakalimutan pa nilang umakyat agad sa entablado para kunin ang premyo. Sabi ko na sa'yo, apo, ang galing mo talaga, masayang sabi ng lola ni Sofia habang sabay silang umaakyat sa entablado upang tanggapin ang tropeo. Sumapit na ang 8:00 ng gabi. Ayaw sanang payagan ng lola ni Sofia na magtinda pa ito ng balot matapos ang tagumpay sa contest, ngunit mapilit si Sofia. Gabi na, apo, bukas na lang. Nanalo ka naman sa contest, pakiusap ng lola. Lola, sayang naman po. Kaya ko naman po ang sarili ko, sagot ni Sofia, puno ng determinasyon. Pagdating ni Sofia sa resto bar, tahimik ang paligid. Halos wala ng tao. Ang dating masiglang lugar ay tila nawalan ng buhay. Anong nangyari? Bakit halos wala ng customer ang resto bar na to? Bulong ni Sofia sa sarili, habang nililibot ang paningin. Sa isang sulok, napansin niya si Alejandro, ang may-ari ng resto bar, na tila malalim ang iniisip habang sumisimsim ng alak. Halos mabitawan ni Sofia ang hawak niyang basket ng balot. Sa kuryusidad, dahan-dahan siyang lumapit kay Alejandro. Buo ang loob niyang magtanong. Bakit hindi ka kumakanta ngayon? Hindi ba ito ang oras na dapat hawak mo na ang gitara mo at kumakanta ka na? Lakas loob niyang tanong.
Napatingin si Alejandro kay Sofia. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, at tila may apoy na nagliyab sa pagitan nila. Bahagyang napaatras si Sofia. Ang titig ni Alejandro ay tila nagdadala ng init na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ah, ako nga pala si Sofia Jimenez. Pasensya na, alam kong hindi mo ako kilala, pero andito ako. Basta na lang kitang kinausap. Isa ka sa mga contestants kanina, tama ba? Tanong ni Sofia, medyo nahihiya ngunit may tapang. Ah, oo. Nanood ka ba? Gulat na tanong ni Sofia habang nag-aalangan. Yup, may isang tao kasing nakakuha ng pansin ko kanina. Pero sayang, hindi ko siya nakita. Natatawang sagot ni Alejandro, halatang may tama na ng alak ngunit hindi pa tuluyang lasing. Tama na ang inom. May mga customer ka pa rin naman, kumanta ka na doon. May mga naghihintay sa boses mo, sabi ni Sofia na may halong lamang. Sino naman? Halata namang nagsasawa na sila sa boses ko, sagot ni Alejandro habang bumagsak ang kanyang balikat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago muling sumimsim ng alak. Ngunit ang pait ng alak ay tila hindi kayang pantayan ang pait na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi na nakatiis si Sofia. Ako, gusto kitang palaging pakinggan, sambit niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Napatingin si Alejandro kay Sofia. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan ang dalaga, tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Alejandro, bahagyang naguguluhan si Sofia. Ang alin? Tanong ni Sofia na puno ng pagtataka. The stage is yours. Gusto ko sanang may samalo sa akin ngayong gabi. Take the mic, Sofia, and sing a song, sabi ni Alejandro habang binibigyan siya ng isang mapang-akit na ngiti. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Sofia, medyo nag-aalangan ngunit may halong excitement. Oo naman. Pero pasensya na, wala akong pambayad sa iyo ngayon, biro ni Alejandro habang natawa. Okay lang. Kakapanalo ko palang kanina, sagot ni Sofia nang may ngiti, sabay inilapag ang kanyang dalang styro box na may lamang balot, penoy, at bote ng suka. Congratulations pala, sabi ni Alejandro, ngunit bago pa siya muling makainom ng alak, mabilis na inagaw ni Sofia ang baso mula sa kanyang kamay. Huwag ka nang uminom. Kakanta ako. Pero huwag mo nang hawakan ang alak. Manood ka na lang at makinig, sabi ni Sofia na puno ng determinasyon. Napatango na lang si Alejandro habang pinapanood si Sofia na dahan-daang naglakad papunta sa entablado. Tahimik ang buong resto bar, at sa unang pagkakataon, may ibang kumakanta sa entablado na dating teritoryo lamang ni Alejandro. Ang boses ni Sofia ay banayad at malamig, parang hangin sa tag-init na nagbibigay ng ginhawa sa lahat ng nakikinig. Ang bawat salitang binibigkas niya ay puno ng damdamin, at ang simpleng best-idang suot niya ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang mahabang itim na buhok na nakalugay ay tila sumasayaw sa bawat nota ng kanyang kanta. Go run, run, run. I'm gonna stay right here. Watch you disappear. Oh, go run, run, run. It's a long way down but I'm closer to the clouds up here. Napako ang lahat sa kanilang kinatatayuan, at tila huminto ang oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro na may kakaibang init na bumalat sa kanyang puso habang pinapanood si Sofia. Narinig ni Alejandro ang tinig ng isang babae na umaawit sa plaza, at hindi niya napigil ang mapangiti. Ang kanyang puso, na tila matagal nang nababalot ng lungkot, ay biglang nakaramdam ng kakaibang init. Ang tinig ng babae ay parang isang mahiwagang alon na nagdala sa kanya sa isang mundo kung saan silang dalawa lamang ni Sofia ang naruroon. Ang oras ay tila bumagal, ngunit ang pintig ng kanyang puso ay bumilis, daig pa ang kabayong nakikipagkarera. Habang umaawit si Sofia, unti-unting napuno ang resto bar ng mga tao. Ang kanyang tinig ay tila isang mahiwagang magnet na humila sa bawat nakaririnig papasok sa loob. Si Alejandro, na halos nawalan na ng pag-asa sa kakaunting customer kanina, ay biglang napuno ng pag-asa. Napahigpit si Sofia ng hawak sa mikropono habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Upang mabawasan ang kaba, nilaibat niya ang kanyang paningin, at doon, nagtama ang kanilang mga mata ni Alejandro. Bakit ang gwapo ng lalaking ito? Biglang pumasok sa isip ni Sofia, dahilan upang mapailang siya bago ipagpatuloy ang kanyang kanta. Salamat po sa pakikinig, malumanay niyang sambit,
sabay yuko bago bumaba sa entablado. Saglit na katahimikan ng bomb alot bago sumiklab ang masigabong palakpakan. Habang naglalakad si Sofia papunta sa direksyon ni Alejandro, ramdam niya ang mga bulungan ng mga tao sa kanyang paligid. Sino ang babaeng iyon? Napakaganda ng boses niya. Parang gusto kong pakinggan iyon ng paulit-ulit. Ang mga tanong na ito ay hindi nakalampas sa pandinig ni Sofia, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Pagdating niya kay Alejandro, nagtanong ito, "Teka, aalis ka na agad?" Sa wakas, nakarecover mula sa kanyang pagkatulala. Oo sana. Medyo naiilang kasi ako. Ang daming nakatingin, nahihiyang sagot ni Sofia. Ngunit bago pa siya makaalis, mabilis na nagsalita si Alejandro, "Can we talk? May gusto akong i-offer sa'yo." Ipinwesto niya ang upuan sa harapan niya, at bagamat alangan, naupo si Sofia. "Tungkol saan ito?" tanong ni Sofia. "Napansin kong gustong-gusto ng mga tao ang boses mo. Gusto kitang kunin bilang regular na singer dito. At syempre, babayaran kita ng tama." Walang paligoy-ligoy na sabi ni Alejandro. Hindi lang ito tungkol sa business, gusto rin niyang laging marinig ang tinig ni Sofia. Halos tumigil ang oras habang hinihintay ni Alejandro ang sagot ni Sofia. Sa wakas, nagsalita si Sofia, "Pwede pa rin ba akong magbenta ng balot dito kung tatanggapin ko ang offer mo?" Napangiti si Alejandro, at sa ngiti niyang iyon, lumitaw ang malalim niyang dimples. "Oo naman, Sofia. Ako pa ang unang bibili sa'yo." Tumango si Sofia at nagtanong, "Kailan ako magsisimula?" Pag-uwi ni Sofia, masaya niyang ibinalita sa kanyang lola ang magandang balita. "Tama rin iyon, apo," sagot ng kanyang lola. "Mas ligtas ka sa loob ng resto kaysa sa kalsada. Kay ganda mo pa namang dalaga. Araw-araw akong nag-aalala sa tuwing ginagabi ka." Kinabukasan, paggising ni Sofia, laking gulat niya nang makita ang maraming tao sa labas ng kanilang bahay. "Ano pong meron, Lola?" tanong niya, puno ng pagtataka. "Sofia, ang galing mo. Sikat ka na." Sigaw ng isang kapitbahay nila na nakatanaw sa kanya pagkakita sa kanya sa bintana. "Sikat?" tanong ni Sofia bago nagtungo sa labas para malaman kung ano ang sinasabi ng mga yon. "Tingnan mo may video ka na nakanta ka sa isang resto bar." In-upload niya ang video at grabe ang daming views. Usap-usapan ka ng karamihan. Noong pinlay ang video ay napanood ni Sofia ang sarili na nakanta. Halos ang mga komento doon ay magaganda at puro papuri. May mga nagtatanong rin ng lokasyon ng resto bar upang subukang kumain doon para lamang makita at mapakinggan ng personal si Sofia. Ang views noon sa loob lamang ng 8 oras ay 30 million views na. Hindi alam ni Sofia kung paano magre-react, halo-halo na ang emosyon niya. Masaya siya dahil maraming nasisiyahan sa boses niya at matutulungan niya na rin ang resto bar ni Alejandro, ngunit sa kabilang banda ay may kaba rin dahil marami na ang mataas ang expectation sa kanya. "Hoy, okay ka lang? Hindi ka ba natutuwa na sikat ka na? Dahil dito marami ng opportunities ang mas nalapit sa'yo," sambit ng kapitbahay ni Sofia. Masaya naman ako, medyo nabigla lang," sagot ni Sofia. "Pa-picture nga kami sa'yo," sambit ng ilan sa mga kapitbahay niya na pinagbigyan niya naman kada grupo at bawat isa. "Aba, dinaig mo pa ang artista, apo, sambit ng lola ni Sofia pagkapasok sa bahay. "Nakakapagod pa ang maging artista, lola," natatawang sabi ni Sofia. Pumunta na si Sofia sa resto bar. Ang pasok niya doon ay mula 3 ng hapon hanggang 10 ng gabi. Natano agad ni Sofia ang napakaraming tao sa resto bar ngayon. Hindi niya alam kung paano siya dadaan dahil baka wala na siyang time kumanta bago malampasan ang mga nagpapapicture sa kanya. Samantala, isang kamay ang hamatak sa braso ni Sofia na ikinagulat niya. Muntik siyang mapasigaw pero tinakpan ng lalaki ang bibig niya. Huwag kang maingay. Doon tayo sa backdoor dadaan." Kumalma si Sofia nung makita na si Alejandro pala yun. Napatango na lamang siya at nagpatianod sa paghila sa kanya. Bumaba ang pagkakahawak ni Alejandro sa braso niya patungo sa kamay. Napatitig si Sofia doon. "Holding hands lang yan, Sofia. Ano ka ba?" sambit niya sa isipan. "Akin na yung dala mo. Mabigat ba?" tanong ni Alejandro na ang tinutukoy ay ang nakasukbit na styro sa balikat ni Sofia. "Kaya ko na. Magaan lang naman ang balot at penoy." "I insist," sabi ni Alejandro at kinuha pa rin ang dala ni Sofia. Nakapasok na sila sa loob at hawak pa rin ni Alejandro ang kamay ni Sofia.
You may now go on the stage, give them a blastang show, sambit ni Alejandro. At nginitian ni Sofia, yung dimples mo nakakagwapo lalo, mahinang sambit ni Sofia. Ano yun? Ang sabi ko, paano ko kakanta kung nahihiya? Ituloy ni Sofia ang sasabihin kaya itinaas na lang niya ang magkahawak nilang kamay ni Alejandro. Oh, sorry, sambit ni Alejandro na tila nahiya at binitawan ang kamay ni Sofia. Ano bang ginagawa mo, Alejandro? Baka kung ano isipin ni Sofia. Leche ng kamay naman kasi, sambit ni Alejandro sa isipan at pinalo ang kanyang kamay na nakaholding hands kanina kay Sofia. Okay ka lang, sir? Tanong ni Sofia. Ah, oo, isa pa. Don't call me sir. Alejandro na lang, Sofia. Ah sige, Alejandro, punta na ako sa stage, sambit ni Sofia. Sa pagkarinig ni Alejandro sa unang pagkakataon na binanggit ni Sofia ang kanyang pangalan ay tila yung isang napakagandang musika, kusang lumawak ang iti niya habang pinagmamasdan si Sofia na umaakyat sa entablado. Ano ba ang nararamdaman ko? Am I falling in love for real? Tanong ni Alejandro sa sarili at umiling-iling. Nagsimula ng kumanta si Sofia at dinama ang bawat lyrics ng kanta. Nakakaisang set na siya ng kanta kung saan 5 yun noong may isang lasing na lalaki nag-request ng kanta. Isang laklak nga na kanta naman dyan yung sakol, sambit ng lalaking lasing na nasa harapan na ng stage sa baba. Ah, pasensya na po pero hindi ko po kasi alam yan eh. May mga naka-line up na po akong mga songs, sambit ni Sofia. Aba trabaho mo yan, dapat alam mo, galit na sabi ng lasing na lalaki at nakakakuha na ng atensyon. Aong iba po kasi na customer ay nagre-request naman pero si Alejandro po kasi ang nakakagawa nun dahil kasi simula ko pa lang po, sinabi ng, ikaw ang gusto kong kumanta eh. Sigaw ng lalaki at umakyat ng stage. Ibinalibag nito ang mic stand at pasugad na kay Sofia. Noong dumating si Alejandro, huwag kang lumapit Alejandro, I can take care of myself. Lasing na kalmado na sambit ni Sofia. Hindi ako lasing. Sumugod ang lalaki kay Sofia pero bago pa tuluyang makalapit ay sinipa na yon sa sikmura na tamba sa sahig ang lalaki at napapalit sa sakit. Napanganga naman si Alejandro sa kanyang nakita habang ang ibang customer ay napasigaw at tili na lamang. Sige tama yan Miss Sofia. Turuan mo ng leksyon yang lasing na yan, sambit ng isang customer na sinang-ayunan pa ng iba. Umuwi na lang po kayo dahil lasing na si Kana, baka pagsisihan mo pa bukas kapag nawala na yang tama mo, sabi pa ni Sofia. Wala kang karapatang utusan ako, tumayo ang lalaki at nakipagtitigan kay Sofia at Alejandro. Umalis ka na or ako ang makakatapat mo, sambit ni Alejandro. Walang-wala ang pipitsuging resto bar mo sa kumpanya ko, kayang-kaya ko ang ipasara, mayabang na wika ng lasing na lalaki. What if hindi ko tuloy ang investment ko sa kumpanya mo? Tila binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki at tila nawala ang pagkalasing. Sabay-sabay silang napatingin sa kaka-rating lang. Mr. Fernando, nahihintakutan na sambit ng lalaki. Get out, may otoridad na sambit ni Mr. Fernando at mabilis naman na umalis ang lalaki. Salamat po, sambit ni Sofia. Bumaba muna sila ng stage at pamwesto sa isang table. Thank you, Mr. Fernando. Siya nga pala Sofia, isa siya sa regular customer ko, pakilala ni Alejandro. Ah oo, natatandaan ko. Ikaw po yung unang customer ko dito na bumili ng balot. Ang ganda mo pong buena mano, nakangiting sambit ni Sofia. Ay yes, Mayed, dala ka ba ngayon? Nakangiting sambit ni Mr. Fernando kay Sofia. Hindi nila alam ngunit tila magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Pinagmasdan naman sila ni Alejandro na tila nakaramdam ng cellos sa ngit-iyan ng dalawa. Ito po Mr. Fernando, libre ko na po to sa inyo sa pagtulong mo sa akin. Really? Thank you Sofia, at nakangiting tinanggap ang balot. Tinulungan din kita, nakanguso na sambit ni Alejandro. Ah oo, ito, abot ni Sofia at masaya namang tinanggap yun ni Alejandro. Kumuha si Sofia ng isang maliit na lagayan ng suka sa counter at ipinaglalabang balot. Natawa naman si Mr. Fernando at Sofia sa reaksyon ni Alejandro. Sorry, mukhang naibalik ni Lola yung nakahiwalay kanina, sambit ni Sofia bago ipinili ng bago si Alejandro. Yan, sure na ako. Okay yan. O paano, balik na po ako sa stage para kumanta, sambit ni Sofia. Bakit hindi mo subukan na may kaduet Sofia? Tanong ni Mr. Fernando.
Sino naman po yung kaduwat ko? Nagtatakang tanong ni Sofia at ninuso naman ni Mr. Fernando si Alejandro na nakakatatlong balot na. Halaka putok bito ka dyan, natatawang sambit ni Sofia. Hindi pa naman ako kasing tanda ni Mr. Valencia, sambit ni Alejandro na tinawanan lang ng inaasar niya. Duet tayo, yaya ni Sofia kay Alejandro. I don't do it. Kung kakanta ako ay ako lang mag-isa. Sambit ni Alejandro na ikinasimangot naman ni Sofia. Tayo na lang dalawa Mr. Fernando, pagyaya ni Sofia. Sabi ko nga duet na tayo sa bat bigla, ni Alejandro at tumayo, napapailing na lamang at napangiti si Mr. Fernando noong hila na ni Alejandro si Sofia papunta sa stage. Akala ko ba ayaw mo? Tanong ni Sofia kay Alejandro na nag-aayos na ng mic stand. Ano gusto ko ngayon eh? Bakit masama ba? Hindi naman natatawa na sambit ni Sofia. Unti-unti na niyang mas nakikilala ang cute na personality ni Alejandro, minsan ay parang bata at minsan naman ay seryoso na akala mo ay pasan ang buong mundo. Hindi tayo ngayon gagamit ng -1 hectare. Ako na ang tutugtog ng gitara, sambit pa ni Alejandro. Pero hindi ako sanay ng ganyan, pag-aalangan ni Sofia. It's okay. Ang musika ko ang sasabay sa kanta mo. Sambit ni Alejandro at saka nginitian si Sofia, tila naman tumalon ng puso ni Sofia noong malapitan at masulyapan ang ngiti ni Alejandro. Tinapa siya nito sa ulo at ginulo ng bahagya ang buhok niya. Gulat na nagkatinginan sila at pagkatapos ay sabay na nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Sinimulan na ni Alejandro na tumipa ang kanyang gitara, ang kanta nila ay Kahit Kailan by South Border. Kinakabahan na sinimulan ni Sofia ang ganta, halata yun kaya naman mas lumapit sa kanya si Alejandro. Don't be nervous, bulong ni Alejandro. Paano hindi ako kakabahan? Nasa tuwing mas lumalapit ka, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko, sambit sa isip pa ni Sofia na mas kinakabahan nga noong lumapit si Alejandro pero tumango na lamang siya dito. Sumunod na kumanta si Alejandro matapos ang part ni Sofia, mas unti-unti siyang lumapit kay Sofia at tinitigan ito habang sinasambit ang mga lyrics ng ganta. Hindi na nila napansin ang mga tao sa loob ng resto bar ay kilig na kilig sa kanilang dalawa, na ang iba ay bumubuo na ang magiging pangalan ng love team nila. Si Mr. Fernando naman ay naging instant magbabalot, siya ang nag-iikot ngayon sa loob ng resto bar at nilalako ang paninda ni Sofia. Matapos ang madamdaming pag-awit ni Sofia at Alejandro ay napuno ng palakpakan at hiyawan ang loob ng resto bar. Bagay kayo. Lagi na akong kakain dito basta duet kayo palagi. OMG, sa iba na lang talaga kami kikiligin. Panagutan nyo yung kilig namin Sigaw ng ilang mga customer. Bumaba naman na sila sa stage at sobrang nahihiya naman si Sofia habang si Alejandro ay pangiti-ngiti lang. Sorry, Alejandro nadamay ka pa. Yan tuloy, shiship nila tayo. Hindi na sana kita niyayang magduet. Okay nga Anong okay? Kaysa naman si Mr. Fernando ang isip sayo, sambit ni Alejandro. Naguguluhan naman na sumunod na lang si Sofia pabalik sa table nila kung nasaan naroon si Mr. Fernando at Ayla nagbibilang na ng pera. Nasaan na po yung mga balot? Tanong ni Sofia. Yun ba? Nilako ko na kanina habang nakakanta kayo. Ito yung benta. Sabay latag ng pera sa lamesa na napagbentahan ng balot at penoy. Nako, nakakahiya naman po. Ayos lang. Tsaka gabi na rin kung magtitinda ka pa bago ka umuwi. Maraming salamat po. Hindi bale, magdadala ulit ako ng libreng balot bukas, masayang sambit ni Sofia. Paramdam naman ni Alejandro sa isang gilid na akala mo ay may kinaiinisan. Pauwi ka na, Sofia, di ba? Ihahatid na kita. Sambit ni Mr. Fernando. Ako na ang maghahatid sa kanya, sambit naman ni Alejandro. Una akong nag-offer, Alejandro, natatawang sambit ni Mr. Fernando. Alam ko, ako naman yung huli, sambit ni Alejandro at tinatakpan si Sofia. Tuwang-tuwa naman si Mr. Fernando sa pang-iinis kay Alejandro, para niya na kasi itong anak at isa pa ay halata niya na interesado ito kay Sofia. Kaya mas inaasar niya pa ang binata. Magaan naman ang loob niya kay Sofia dahil malaki ang pagkakatulad nito sa matagal na niyang hinahanap si Lana na hindi niya alam kung anong apelido. Madalas niyang makita noon dito si Lana at nagkamabutihan sila noon Singer si sa resto bar na ito noong pagmamayari pa ng magulang ni Orchie. Isang gabi ay nalasing si Mr. Fernando, hindi niya alam ang buong nangyari ngunit natitiyak niya na may pinagsaluhan sila ni Lana noong gabing yun.
Ngunit matapos noon ay hindi na muling nagpakita pa si Lana hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na makita ang babae na minsang nagpatibok ng puso niya na hanggang ngayon ay hindi niya magawang makalimutan o ipagpalit sa paglipas man ng mahabang panahon. Hindi mo naman ako kailangang ihatid, nahihiyang sambit ni Sofia. Sofia, mahiya ka naman sa motor ko, nag-aantay, biro pa ni Alejandro. Lumapit siya kay Sofia upang isuot ang helmet. Hinawi niya ang takas na buhok sa mukha nito at inipit sa may bandang tenga. Sinipat niya kung maayos na ang pagkakakabit ng helmet. Samantalang si Sofia ay hindi makatingin ng diretso. Masikip ba? Tanong ni Alejandro. Hindi. Sakto lang. Sumakay na si Alejandro sa motor at umangkas na rin si Sofia. Tara na, sampit ni Sofia dahil hindi pa rin pinapaandar ni Alejandro ang motor. Bakit ayaw mo kumapit? Hindi ka ba natatakot mahulog? Tanong ni Alejandro. Matagal na akong nahulog, sambit ni Sofia ng malakas imbes na sa isipan niya lang yun. What? Gulat na tanong ni Alejandro. I mean nahulog na ako sa motor dati, pagpapalusot ni Sofia. Ano ka ba naman, Sofia? Ano na naman yang pinagsasasabi mo? Boss mo si Alejandro okay? Nagtatrabaho ka sa kanya at humahanga sa maganda niyang boses, yun lang yun. Pangungumbinsi ni Sofia sa kanyang isipan. Okay, natatawa na sambit ni Alejandro at kinuha ang mga kamay ni Sofia upang iyakap sa kanya. Gumapit kang mabuti at huwag na huwag kang bibitaw, sambit ni Alejandro bago pinaandar ang motor. Sinabi naman ni Sofia ang daanan papunta sa kanila at sinunod naman yun ni Alejandro. Pagkadating sa bahay nila Sofia ay nakatanaw na agad at sa bintana ang kanyang lola na naghihintay sa pagdating niya. Lola, nandito na po ako. Lumabas naman ng bahay ang lola niya at sinuri kung sino ang kanyang kasama. Magandang gabi po, sambit ni Alejandro at nagmano sa lola ni Sofia. Pagpalain ka, sambit nito. Lola si Alejandro po. Hinatid niya lang ako, siya po yung may-ari ng resto bar, pakilala ni Sofia. Oo yan yung sabi mo sa akin na sobrang pogi at maganda ang boses kaya pabalik-balik ka doon. Tama nang aasar na sambit ng lola ni Sofia. Wala po akong ganyang sinabi na ganyan, lola pagpapanik at hindi mapakali na sambit ni Sofia. Talaga po lola, sinabi niya yun, nakangiti na tanong ni Archie. Oo nakatulog kasi yan sa sofa tapos panay ang banggit sa pangalan mo na pugi ka raw at ang ganda-ganda ng boses. Naaalala naman ni Sofia na napanaginipan niya nga si Alejandro at pinagpapantasyahan niya yun sa panaginip niya. Lola naman. Kailan ka pa naging maritim? Umuwi ka na nga, Alejandro salamat sa paghatid. At pinagtulakan na ni Sofia si Alejandro. Naku ay ho, pumasok ka muna sa loob at magkape, pamimilit ng lola ni Sofia. Agad naman na sumunod si Archie sa lola at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan naman na napanganga si Sofia sa labas ng bahay. Sofia, apo, pumasok ka na at mahamag ano pang inaantay mo dyan Nandito na kami sa loob. Napailing na lang si Sofia sa kapalyahan ng kanyang lola sa edad nito. Pinapanood ng maglola si Alejandro habang nagkakape. Malawak ang kanyang iti sa bawat higop niya ng kape na ikinakunot na maanang noon ni Sofia. Ano bang nangyayari kay Alejandro? Parang timang, sambit ni Sofia sa kanyang isipan. Lola, ang sarap naman po ng timpla ng kape. Okay lang po ba na dumalaw ako dito minsan-minsan para makikkape? Tanong ni Alejandro. Kape ba talaga ang bibisitahin mo o si Sofia? Hindi ko na po kailangang bisitahin si Sofia kasi lagi naman siyang nasa resto bar para kumanta. Ikaw ba ay may gusto sa apo ko? Ipagtitimpla lang kita ulit ng kape kung tama ang sagot mo. Opo Lola, gusto ko na po ang apo mo. Araw-araw ko po siya ihahatid para masigurong ligtas sa pag-uwi. Ako rin pong susando sa kanya. May gayuma mo baong ang kape ni Lola? Teka ano daw gusto ako ni Archie? Excuse me lang ha. Baka nakakalimutan nyo nandito ako tsaka Alejandro ang sinungaling mo naman matikman lang yung kape ni Lola sinabi mo pang gusto mo ako, sambit ni Sofia ngunit nagpipigil ng kilig sa kanyang narinig. Hindi ako nagbibiro Sofia I'm falling for you, sambit ni Archie na sumeryoso ng tingin. Realized ko lang kanina pati si Mr. Fernando pinagseselosan ko na I like you Sofia maybe mabilis biggest ito yung sinasabi nila na love at first sight para akong panyanan ng 3 beses ni Cupido nung narinig kitang kumanta, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo baka naman may gayuma ang kape ni Lola? Hindi ako sigurado sa sinasabi ko Sofia pero natiti ako sigurado ako saw.
Sumapit ang gabi at tulala si Sofia sa kisame habang nakahiga sa kanyang kama. Hindi siya makatulog dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawang paniwalaan ang sinabi ni Alejandro. May ganoon ba talaga yung sobrang bilis kung magkagusto sa isang tao tapos sasabihin mo na sigurado ka? Naguguluhang tanong ni Sofia sa kanyang isipan. Nagpagulong-gulong siya sa kanyang kama at inalis ang iniisip. Pero kung sa bagay ako din naman tila may nararamdaman na kay Orchie. Isa ka pa Sofia, ang bilis mo naman ma-fall. Sabay sampal ni Sofia sa kanyang sarili dahil sa hindi mapakali ay muling bumangon si Sofia upang magtimpla ng gatas. O apo, bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog sa kakaisip kay Alejandro mo? Lola naman. Ikaw nga rin po hindi natutulog. Panandali ang natahimik sila habang ang lola ni Sofia ay umupo sa harapan niya. Lola, paano mo po ba masasabi na mahal mo na yung isang tao o nagugustuhan mo na to? Tanong ni Sofia. Kailangan niya na ang tulong ng lola dahil hindi na siya makatulog sa kakaisip. Base sa experience ko apo, una kapag nakita mo siya, bumibilis ang tibok ng puso mo. Hindi ka mapakali kapag malapit ang presensya niya. May mga pagkakataon na bigla ka na lang matutulala na akala mo ay napakabagal ng ikot ng mundo. Kapag kayo lang dalawa, hindi ka makatulog. Lagi mo siyang iniisip at gustong makita masaya ka kapag binibigyan ka niya ng atensyon at kinikilig ka sa maliliit na gestures niya. At higit sa lahat, nakakaramdam ka ng selos kapag nakikita mo na may ibang babae na pinagtutuunan niya ng atensyon na higit pa para sa ngayon. Ang tanong ko sa'yo, nararamdaman mo ba yan lahat kay Alejandro? Tanong ng lola ni Sofia. Sandali namang natahimik si Sofia, nag-isip ng mabuti bago sumagot. Sa tingin ko po lola, hindi pa naman ako nakakaramdam ng selos. Di ba po yun yung sign? Mukhang hindi pa naman siguro, baka humahanga lang talaga ako kasi magaling siya Magi Tera at maganda yung boses. Sambit ni Sofia bago inubos ang gatas na iniinom niya. O sige, malalaman natin yan. Sambit na lang ng lola ni Sofia. Kinabukasan ng hapon ay mas maagang pumunta si Sofia sa resto bar para maglako ng balot bago kumanta. O Miss Sofia, ang aga mo naman po yata. Wala pa nga po si Sir Alejandro Sambit ng bartender pagkakita kay Sofia. Oo, inagan ko na para maipauunawa. Ang sambit ni Sofia ay oo nga, last night. Nakakatuwa nga kasi napakayaman niya at kilala pero napaka-humble talaga niya si Mr. Fernando. Napaka-loyal pa. Ang alam ko isang babae lang ang minahal niyan at kaya pala siya madalas nandito dahil hanggang ngayon umaasa siya na makikita ulit ang babae na yun. Ang romantic naman pakinggan. Gustuhin ko mang makichismis pa ay kailangan ko nang ipaubos yung balot dahil kakanta na ako mamaya-maya. Sige nga, pabili ng isa. Sambit ng bartender. Salamat ha. Sambit ni Sofia bago nag-ikot para maglako. Matapos maubos ang paninda ay nagpahinga na lamang si Sofia habang inaantay si Alejandro. Ang tagal naman yatang dumating ni Alejandro ngayon. Kapag di pa siya dumating, kakantahin ko na lang mag-isa yung duet namin. Sa isip pa ni Sofia. Dahil may 10th minuto na ang nakalipas ay wala pa ito nakaakyat na sana sa stage ni Sofia nang dumating si Alejandro. Tumatawa ito at may babae na kasama at nakaplupot pa ang kamay sa braso nito. Kumunat ang noon ni Sofia sa kanyang nakita at dinaluhan ng inis. Ito na ba yun yung sinasabi ni Lola na selos? Tanong ni Sofia sa kanyang sarili. Nakita naman ni Alejandro si Sofia at masaya pa itong kumaway. Agad naman nagmamadaling bumaba ng stage ni Sofia at tinanggal ang mga kamay ng babae na nakakapit kay Alejandro. Nagulat naman ang dalawa sa inasta ni Sofia. Bakit ganyan kayo makatingin? Tara na Alejandro, may kanta pa tayo. Sabay hila ni Sofia kay Alejandro sa stage. Napangisi naman si Alejandro noong mapagtanto ang inaasta ni Sofia. Teka, nagseselos ka ba? Natato ang tanong ni Alejandro. Ha, selos? Ano yun, nakakain ba yun? Pagmamaang-maangan ni Sofia. Sweetie, kakanta ka pa pala. Galingan mo ha para sa akin. Sambit ng babae na kasama ni Alejandro bago umupo para manood. Sweet tie, sweetie. O ayan, kantahan mo daw, sabay bato ni Sofia ng microphone kay Alejandro. Nangaasar naman si Alejandro na nasa kasamang babae ang tingin imbis na kay Sofia habang nakanta. Matapos ang isang set ng kanta ay basta na lamang umalis si Sofia. Hoy Sofia, saan ang punta mo? Natatawang sambit ni Alejandro pero hindi na siya pinansin ng dalaga. Pumunta sa CR si Sofia at doon inilabas ang pagkainis. Walang yak ang Alejandro, may pag-gusto ka pang nalalaman, at sigurado ko, pero isang araw pa lang ang nakalipas, may dala ka ng babae. Pabulong-bulong na sambit ni Sofia sa loob ng CR habang naglalabas ng sama ng loob. Literal na sama ng tiyan at sama ng loob ang inilabas ngayon ni Sofia. Tumahimik siya nung nakarinig na may pumasok sa CR. Yak!
Ang baho naman, sambit ng kakapasok lang na kung hindi siya nagkakamali ay boses yun ng kasama ni Alejandro kanina. Ayan, langhapin mo ngayon ang pinagsamang-samang amoy at sama ng loob ko, bulong ni Sofia. At napangisi noong naglabas siya ng masamang hangin. Gosh, grabe naman yan. Ilang araw na ba yan? Inis na tanong ng babae sa kabilang cubicle. Ngayon lang, bakit? Sagot ni Sofia. Sabay sila na nag-flush at lumabas sa kanya-kanyang cubicle. Oh, so you're the singer of Alejandro, right? Oo, at nililigawan niya na ako ngayon eh. Ikaw, akala mo ay naghahamon na sambit ni Sofia. I'm her cousin, magkapatid ang mommy namin, natatawang sambit ng babae. Gulat naman na napatakip ng bibig si Sofia sa kanyang narinig. Pinsan, bakit sweet tie ang tawag mo sa kanya? Akala mo naman ang flirty, nahihiya na sambit ni Sofia. My name is Catalina. I'm 3 years older than him kasi I am 26 years old and that's how sweet I am to him like he's my little brother. Nagpipigil na tawa na sambit ng pinsan ni Alejandro. Hala, sorry po Ate Riza. Huwag ka pong maingay kay Alejandro. Huwag mo ako isusumbong please, nagmamakaawang sambit ni Sofia. No wonder, lagi akong tinatawagan ni Alejandro para lang ikwento ka at ipagmalaki ka sa akin. You really looks adorable and you're so cute dear, sabay pisil ni Riza sa pisngi ni Sofia. O nandito lang pala kayo, Ate Riza, biglang dating ni Alejandro na nakasalubong sila palabas ng comfort room. Hinawakan naman ni Sofia ang leleyan ng damit ni Riza sabay hila yon, nakikiusap na huwag sabihin kay Alejandro ang kagaga niya sa banyo. In fairness Alejandro ha, I like Sofia. She's so prangka and honest. Anyway, I need to go now, napadaan lang naman ako, sambit ni Riza at nginitian ang dalawa. Bye Alejandro Riza. At siya nga pala, huwag na huwag mo nang pagseselosin niyang si Sofia next time ha, nakakatakot ang secret weapon natatawang sambit ni Riza sabay kindat. Napasapaw naman sa ulo si Sofia at napatakip ng mukha sa hiya. Nakaalis na ang pinsan ni Alejandro at tinitigan niya si Sofia. Anong secret weapon mo? Tanong ni Alejandro at interesadong malaman yun. Wala, namumula na sabi ni Sofia at nauna nang naglakad kay Alejandro. Hoy, si Selosa, sagutin mo na kasi ako para hindi ka na nagseselos dyan, habol ni Alejandro kay Sofia. Tumigil ka, may kanta pa tayo. Bilisan mo na dyan, sanggol pa ni Sofia ngunit palihim na napapangiti. Ang sarap pala main love, nakakagaan ng pakiramdam at nakakapagpataba ng puso, sa isip-isip ni Sofia. Sa pagkanta nila ni Alejandro ay damang-dama ang nag-uumapaw na emosyon at damdamin sa pagitan nila. Pati mga nakikinig ay tila nakaramdam ng pagmamahal at kilig sa bawat binibitawang musika at salita. Samantalang si Mr. Fernando naman ay mas nanghihinang habang tumatagal na si Sofia ay maaaring may kaugnayan kay Luzana. Ang boses nito, postura at maamong mukha ay halos hindi nalalayo sa babaeng matagal niya nang hinahanap. Ilang mga araw pang lumipas ay patuloy ang pagsuyo ni Alejandro kay Sofia. Araw-araw ay hatid sundo niya ito gamit ang kanyang motorsiklo. Sa araw-araw naman na yon ay kinukulit niya si Sofia kung malapit na ba itong mapa-oo. Mga ilang percent na bago ko makuha ang matamis na oo mo Sofia. 15%. Halos araw-araw ay nagtatanong si Alejandro na sinasagot din naman ni Sofia. Sofia ilan na ba? 20%. Sofia 100% na ba? 50%, tugon ni Sofia na kunwari ay hindi kinikilig. Yes, malapit na, sambit ni Alejandro. Noong sumunod na araw ay masayang nagtanong muli si Alejandro, nasisigurado niya na kung hindi 75% ay 100% na. Sofia ilang percent? 45%, pang-aasar ni Sofia. Ha, bakit bumaba? Kasi hindi tumaas, sambit ni Sofia na natatawa sa nakakunot na noo ni Alejandro. Grabe ang cute asal rin, natatawang bulong ni Sofia sa isipan. Lola si Sofia niloloko ako, nagsusumbong na sambit ni Alejandro habang nahigop ng kape. Naku ay ho, pagpasensyahan mo na si Sofia may pagkaisip bata minsan, ganyan siguro kapag ngayon lang na in love. Ayaw pa nga po ako sagutin Loli. Ang hirap bakuran kapag pinagkakaguluhan ang tingin sa resto bar. Nakakainis kasi hindi pa kami, hayaan mo't bibigirin niyang apo kong pakipot. Baka naman nandito lang talaga ako no at nakikinig sa inyo, sabat naman ni Sofia dahil akala mo ay wala siya doon kung pag-usapan.
O sige, ilang percent na? Tanong ni Alejandro. 110% na, so tayo na. Hindi. Kasi hanggang 200% yan, sambit ni Sofia na ikinabuhay ni Alejandro. Alejandro, sigaw ni Sofia. Oh, I'm sorry, sabay lapit ni Alejandro para panasan ang mukha ni Sofia. Lumayo ka sa akin, back to zero ka, sabay alis ni Sofia papunta sa banyo para manghila. Wait what, nanlulumo na sambit ni Alejandro. Oh Sofia, nakauwi na si Alejandro. Hanggang kailan mo naman balak magpakipot ha? Syempre Lola, papakipot muna ako. Baka naman sabihin nila na hindi ko nakuha ang isa sa katangian ni Maria Clara Halay. Sige bahala ka, mamaya mapagod yun at humanap ng iba. Pang-aasar ng lola niya. Kinabukasan ay taka si Sofia na hindi na siya sinundo ni Alejandro. Napaisip tuloy siya sa sinabi ng lola niya. Hindi kaya nagsawa na siyang talaga, pero ang bilis naman, sa bagay ang bilis nga naming nages yung isa't isa, magsawa pa kaya, nalumbay si Sofia sa kanyang naiisip. Bagsak ang mga balikat na nagtungo si Sofia sa resto bar at nilakad na lamang yun, dati niya pa namang ginagawa yun nung hindi pa siya hatid sundo ni Alejandro. Malapit na si Sofia nung may lasing na humarap sa kanya. Hi Miss A, hello. Bibili po kayo ng balot, tanong ni Sofia na nakakaramdam ng kaba dahil iba ang tingin na ipinupukol sa kanya. Aayaw namin ng balot, ikaw, magkano, tanong ng isa sa tatlong lalaki at nagtawanan pa sila. Mga bastos pala kayo eh. Kung ayaw niyong bumili huwag aalis na sana si Sofia nung harangin na naman siya. Paraanin niyo ako o paliliguan ko kayo ng suka na hawak ko, ang tapang mo naman. Baka tatlo kami at isa ka lang, wala akong pakialam, ang babaho niyo. Aalis na sana si Sofia ngunit hinatak siya sa braso ng isa. Hep, saan ka pupunta, hindi pa tayo nakakapaglaro eh. Bitawan mo ako, sabi sabay dampat ni Sofia ang isang balot at ipinukpok sa ulo ng lalaki na pinagtawanan ng mga kasamahan nito. Oo pre, suka na lang kulang. Tarantadong babae taa. Galit na sigawon at tangkang sasampalin si Sofia ngunit bigla na lamang itong tumilapon sa sipa ng kakarating lamang. Gago ka, galit na sigaw ni Alejandro at hindi tinigilan ng suntok at sipa ang lalaki. Lalapit naman sana kay Alejandro ang dalawa. Sprita, ni Sofia ng maanghang na suka sa mga mukha dahilan para mapada ang mga iyon. Tara na, sigaw ng isa sa kanila noong makarecover at malakas na tinulak si Sofia tsaka sinuntok si Alejandro. Kinuha nila ang bagbog sarado na kasama bago umalis na sana pero may dumating na mga tanod at hinuli ang mga ito. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? May masakit ba saw? Sunod-sunod na tanong ni Alejandro kay Sofia. Ayos lang ako, may sugat ka? Sambit ni Sofia NNG makita ang nasugatang kamay nito sa kakasuntok sa lalaki kanina. I'm fine, sambit ni Alejandro at niyakap ng mahigpit si Sofia. Sorry hindi kita nasando kasi nasiraan ako kanina. Ayos lang, gamutin na natin yung sugat mo. Nasa loob na sila ng resto bar ngayon, sinamahan ni Sofia si Alejandro sa storage room upang kunin ang kit at gamutin ang sugat nito sa kamay. Hindi ba mahapdi? Tanong ni Sofia na sinisipat ang hawak niyang kamay ni Alejandro. Mahapdi, nagpapakyut na saad ni Alejandro at tila may binabatingin mo kaya ito ng bandage lang. Wala na kasing birthday eh. May alam ako mas mabisa yon ano naman dal iyan mo't kakanta pa tayo. Hindi ka na rin munang maggitara kasi. Hindi na naituloy ni Sofia ang kanyang sinasabi nung maramdaman ang paglapat ng mga labi ni Alejandro sa labi niya. Nabato si Sofia sa kanyang kinauupuan at hindi alam kung paano magre-react, tila dinadaluyan ng kuryente ang buong katawan niya. Sandali, hindi pa nga kita sinasagot magnanakaw ka, sabi ni Sofia nung itulak palayo si Alejandro. Tuwang-tuwa naman si Alejandro na pinagbasa siya. Mukha kang buhay na kamatis, Sofia. Hindi mo ba ako narinig? Ninakawan mo ako ng halik, magnanakaw. Bakit akala mo naman isa akong kriminal natatawang sambit ni Alejandro. Malala ka na, Alejandro. If kissing is a crime then I am willing to be convicted just to taste your lips. Sabay titing ni Alejandro kay Sofia at napalunok habang napahawak sa sariling labi. Manyak, pulang-pula na sambit ni Sofia. Gamutin mo yan mag-isang sugat mo, sabay bato ni Sofia ng bulak at lalabas na sa storage room. Sabi ko naman sa'yo effective na gamot sa isang halik mo lang ay gagaling na ako, pahabol ni Alejandro bago siya padabog na saraduhan ni Sofia ng pinto.
Makalipas ang ilan pang mga araw ay patuloy pa rin sa pagsuyo si Alejandro kay Sofia. Alam mo ba Mr. Fernando, hindi ko ma-explain ang saya kapag kasama ko si Sofia, she is really something. Kwento ni Alejandro kay Mr. Fernando habang hinihintay ang pagdating ni Sofia. I know, actually she reminds me so much more of my first love, sambit ni Mr. Fernando. Oho, Sofia is already mine Mr. Fernando, babala ni Alejandro na ikinatawa nito. Maya-maya pa ay dumating na si Sofia, hindi ito makatingin ng diretso sa kanila. Nagtataka naman si Alejandro na sinundan ito ng tingin sabay sipat sa pilit na itinatagong mukha. Ako ba yan? Sabay natatawa na tinuro ni Alejandro ang pimple ni Sofia na tumutubo sa gitna ng matangos niyang ilong. Inirapan naman siya ni Sofia. Ilang araw kasing hindi makatulog ng maayos ang dalaga ay sa kakaisip sa ginawang pagnanakaw ng halik ni Alejandro. Hello Mr. Fernando, sambit ni Sofia na hindi binibigyang pansin si Alejandro. Sige Sofia, huwag mo akong pansinin, nagseselos na ako. O kunwari ay naiiyak na papansin ni Alejandro. Ha Mr. Fernando, may naririnig ka ba? Wala nga kanina pa ako mag-isa dito bago ka dumating. Pang-aasar ng dalawa kay Alejandro na sa loob-loob ay nagpipigil ng mga tawa. Pasalamat ka, mas maganda ka today, sambit ni Alejandro na nakanguso. Napatigil si Mr. Fernando nung mapansin ang suot na damit ni Sofia. Ito ang mamahaling bestida na minana pa ni Sofia sa kanyang yumaong ina, balita nga ay limited edition nito, may gusto ngang bumili na collector nito pero ayaw ibenta ni Sofia dahil ito lamang ang nagpaparamdam sa hindi niya presensya ng yumaong ina. Sofia, pwede ba kitang makausap saglit? Yung tayo lang sana. Oo naman po, may gusto din po kasi akong itanong, biglang seryosong sambit ni Sofia. Bakit kayo lang? Tanong ni Alejandro na hindi malaman ay nakakaramdam na ng selos. Alam niya na mabait si Mr. Fernando, pero kagaya nga ng sinasabi ng nakararami ay talagang kahanga-hanga si Sofia. Only some can resist her charm and charisma. Nagkamali ba ako? Umaasa ako na gusto talaga ako ni Sofia at hinihintay na lang ang oo niya. USAD yang may nauna na siyang nagustuhan. Sa pagkakatanda kasi ni Alejandro ay unang nakilala ni Sofia si Mr. Fernando, and this man is also really extra caring and giving a lot of attentions to Sofia. Naguguluhan na si Alejandro but still ay alam niya na kailangan niyang bigyan ng privacy kung ano man ang pag-uusapan ng mga ito. Please Alejandro, may kailangan lang akong linawin. Pakiusap ni Sofia. Tumango si Alejandro at nilinggan muna si Mr. Fernando bago tuluyang umalis. You can go first, Sofia. May nakita po ako sa bahay nakatago sa ilalim ng kama namin, panimula ni Sofia at inilabas ang isang sobra. May laman yung ensulat at isang litrato. Ang sobra na to'y hindi ko po nabubuksan dahil mukhang para sa iyo it Mr. Fernando. Hindi ko alam kung ano kaugnayan mo sa nanay ko para paglaanan kanya ng isang sulat. Iniabot yun ni Sofia at nanginginig ang kamay na tinanggap naman yun ni Mr. Fernando. Luana, sambit ni Mr. Fernando at pamatak ang mga luha sa mata. Mataimtim na nakatitig ito sa litrato na kung saan ay magkahawak sila ng kamay ni Luana. Bakit ka po umiiyak? Naguguluhang tanong ni Sofia. Ipinakita naman sa kanya ni Mr. Fernando ang litrato. Bakit po kasama mo po ang nanay ko at ang damit kapareho nitong suot ko ngayon? Ikaw, hindi na naituloy pa ni Sofia at bumuhos na rin ng luha sa mga mata. Mukhang alam niya na ako ang nagregalo sa nanay mo ng damit na yan, Sofia. Ang nanay mo na tanging babae na minahal ko at minamahal pa rin. Binuksan nila ang nilalaman ng sulat at doon ay nakapaloob ang buong detalye noong gabi na may nangyari kay Mr. Fernando at Lucana. Ay nabuo si Sofia. Natakot si Luzana na baka ipalaglag ni Mr. Fernando ang sanggol kapag nalaman na may sakit siya. Mas mapapabilis kasi ang taning ni Luana kapag ipinanganak si Sofia. Dahil sa kagustuhang protektahan ng anghel sa sinapupunan ay pinili niya na lumayo hanggang sa ang sakit naman ay lumala na ikinamatay pagsapit ng ika-10 gulang ni Sofia. Wala na po si nanay. Kasalanan ko po ang lahat, sambit ni Sofia na umiiyak. Wala kang kasalanan anak, ako ang dapat sisihin dahil hindi ko kayo nagawang hanapin. Tila hinaplos ang puso ni Sofia noong marinig ang pagtawag sa kanyang ama bilang anak. Tay, sambit ni Sofia at nagagalak na niyakap ang matag na nawawalang ama. Sa higpit ng yakap ay tila naibalik ang mga tao na hindi nakasama ang isa't isa. Ayaw mo po ba akong iPad na test? Baka mamaya po gusto lang po kitang perahan.
Hindi na kailangan, Sofia. Walang tatalo sa lukso ng dugo na naramdaman ko nung makita-kita. Isa pa ay napakagaan ng loob ko sa'yo. Hindi rin may kakailan na halos lahat ay nakuha mo naman sa iyong ina. Gusto ko nga magtampo dahil ilong lang ang nakuha mo sa akin, at least dahil doon ay matangos ang ilong ko. Sambit ni Sofia at pinisil naman ng ama niya ang ilong niya. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga ay magkasama na tayo. Alam ko na ginabayan tayo ng nanay mo mula sa itaas at gusto niya na masaya lang tayo. Kinuha man ang ina mo ng maaga sa atin ay dumating ka naman sa buhay ko, anak. Nginitian naman ni Sofia ang ama ng matamis. Payakap nga po ulit, sambit ni Sofia na nakipagtawaran na lamang sa ama niya. Mr. Fernando, gulat na gulat sila Sofia nang marinig ang boses ni Alejandro na nasa gilid niya at bumitaw sa yakap ng ama. Alejandro, sigaw ni Sofia nung sapakin nito si Mr. Fernando. Hindi ba't malinaw naman, Mr. Fernando? Gusto ko si Sofia, kaibigan po kita at alam mo yan, sambit ni Alejandro na nag-aapoy sa galit sa mga mata. Humalakhak naman ng malakas si Mr. Fernando at hinawakan ang labi na nasuntok ni Alejandro. Paano ba yan? Ako raw gusto ni Sofia, sambit ni Mr. Fernando. Sofia, totoo ba? Nanlulumo na, sambit ni Alejandro. Hinawakan siya sa kamay at iniharap sa kanya. Tell me, ano ka ba naman, Alejandro? Huwag pansinin si tatay. Tatay, naguguluhang tanong ni Alejandro. Tay naman kasi ang hilig mang inis. Alam ko na talaga kung kanino naman na yung ugali ko na yan. Magtatay kayo. Paano? kinuwento naman nila lahat kay Alejandro. Ngayon ay hiyang-hiya ito kay Mr. Fernando at hindi makatingin ang diretso. Paano ba naman ay sinuntok niya at pinagselosan ang lalaki na ama pala ng babaeng mahal niya. Sorry po talaga, sambit ni Alejandro habang nakayuko. Ganun ka ba kafarantaduhan? Nandito na po ako, sambit ni Sofia pagkarating sa bahay nila. Mabuti naman ang aga mo yata. Sino yang kasama mo? Yan ba ang gusto mo, sugar daddy? Kaya ayaw mo sagutin si Alejandro. Walang preno ang bibig na sambit ng lola ni Sofia. Lola naman, siya pong tatay ko, sambit ni Sofia na ikinmalagat naman ang mata ng kanyang lola. So daddy lang, walang sugar lola. Hindi ako nagjo-joke. Pero paano maski ang lola niya ay hindi makapaniwala? Lumapit pa ito kay Mr. Fernando at paikot-ikot na naglalakad habang pinapasadahan ng tingin. Maupo na nga muna tayo, lola, nahihilo ako. Kinukwento naman nila ang lahat ng pangyayari sa lola ni Sofia, maging ang naiwan na sulat noon. Pinakita rin nila ang LR. Pwede ko po ba kayong tawaging nanay? Magalang na tanong ni Mr. Fernando sa lola ni Sofia. Alam ko po na wala na si Lana, pero kahit ganun ay gusto kong maranasan na maging manugang ko po kayo. Isa pa, alam ko na mas magiging masaya siya kung makikita niyang buo na at masaya na ang pamilya niya. Oo naman anak, sambit ng lola ni Sofia na nagpangiti sa ama niya. Isa pa po pala, gusto ko sana na doon na kayo tumira sa bahay. Ako lang naman ang nandoon dahil nasa States ang mga magulang ko at kapatid. Hindi na po tayo, okay naman po kami ni lola dito. Ano ka ba, Sofia? Sulitin mo't bawiin ang mga oras na hindi mo nakasama ang tatay mo. Ayos na ako dito, hindi kita iiwan dito. Lona, ano ba kayo sa bahay na kayong dalawa? Ayos ba yun? Sabay himas ni Mr. Fernando sa ulo ni Sofia at ginulo ang buhok. Noong mga sumunod na linggo ay nakalipat na sila Sofia sa bahay ng tatay niya. Tinulungan pa sila ni Archie na magbalot at maglipat ng ibang importanteng mga gamit. Ano ba yan? Di na kita masusundo kasi sasabay ka na sa tatay mo papuntang resto. Nakanguso na sambit ni Alejandro. Ganun talaga, syempre babawi kami sa isa't isa ng tatay ko, no? Yeah, I know. I am more than happy for you, Sofia, pero masasaya ako kapag sinagot mo na ako. I am more than happy right now, Alejandro, and I want to share my happiness with you. I love you, Sofia. Nauutal na namumulang sabit ni Alejandro. I love you to, sinasagot na kita. Nakangiting sambit ni Sofia. Talaga, yes, 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 sigaw at talo ni Alejandro sa tuwa. Ang ingay mo naman, hindi pa alam ni tatay na sinasagot na kita. Malalaman niya rin naman. Sabay lapit ni Alejandro kay Sofia. Mula sa pagkakaupo sa SFA ay hinatak ni Alejandro si Sofia na mas malapit pa sa kanya. Ilang inches na lamang ay halos magtagpo na ang labi nila ngayon. Alam ko na biglang sambit ng kanina pa pala naroon na si Mr. Fernando at narinig kung paano sinagot ni Sofia si Alejandro. Mabilis naman na napabitaw ang dalawa sa isa't isa. Tay, nakakagulat ka naman na ang rupok naman ng anak ko. Sure ka na ba kay Alejandro? Sabay taas ng kilay ng tatay niya kay Alejandro. Nangaasar na naman yung tatay. Na nga, titigil na. Nasabi mo na rin ba kay Alejandro yung tungkol sa pag-aaral mo? Umiling si Sofia at bahagyang lumungkot. You need to tell him na anak, maiwan ko na muna kayo. Sabay alis nang niya. Hey, are you okay?
Bakit parang nalungkot ka? Mag-aaral ako ulit 4 na year course para sa business ng tatay ko dahil ako lang din daw yung magmamana nun. O anong nakakalungkot doon? That's great, sambit ni Alejandro. Sa Amerika doon daw ako mag-aaral. Napawi ang malawak ng ngiti ni Alejandro nang marinig yun. Gusto mo ba yun? Oo, pero kasasagot ko pa lang tapos aalis na ako. Malungkot na sambit ni Sofia. Look, Sofia, sabay hawak ni Alejandro sa magkabilang pisngi niya. Gusto ko na mapabuti ka, mahal kita at ayokong maging makasarili, kaya bakit kita pipigilan? I won't deprive you reaching for your dreams. I can wait, Sofia, even if waiting for you will take so long. I can even wait forever. Sambit ni Archie na nagpangiti ng dahan-dahan at ginawaran ng halik ni Sofia ang labi ng binata. Sabi ko mag-usap lang at ipaalam lang, sakit yo sa mata, sambit ng tatay ni Sofia na si Mr. Fernando, pero ang dalawa ay tila walang narinig na dinama ang damdamin ng bawat isa. Suko naman na nag-walkout ang ama ni Sofia. Tumuloy si Sofia sa Amerika at nag-aral sa isa sa mga prestihiyosong universidad. Doon naging matibay naman ang pagsasama nila ni Alejandro. Kahit pa long distance relationship sila sa mga panahon na yun, ay mas pinagbuti nila ang pagtupad sa kanya-kanyang mga goal at pangarap sa buhay. Kung minsan ay nabisita si Alejandro sa US at minsan naman ay sila Sofia ang nauwi sa Pilipinas. Nakilala na rin ni Sofia ang lolo at lola niya na mga magulang ni Mr. Fernando. Nakilala ang mga tiyuhin at mga pinsan na nakasundo naman niya. Matapos ang 4 na taon ay nakatapos na si Sofia ng pag-aaral. Siya ay pabalik ngayon sa Pilipinas upang sorpresahin ang walang kaalam-alam na nobyo na si Alejandro. Balot-balot kayo dyan, sigaw ni Sofia habang papasok sa maliit na rest bar ni Alejandro. Ngunit ngayon ay triple na sa laki at may mga banda na nagtutugtugan. Nakapasok na si Sofia sa loob at hindi niya malaman kung nasaan si Archie. Bakit kaya hindi pa siya lumalabas? Tanong ni Sofia sa kanyang isipan. Naupo muna si Sofia sa isang upuan at maya-maya lamang ay niluwa ng stage si Archie. Hawak ang gitara nito at handa ng kumanta. Namiss ko ang boses niya, ang aura at ang feeling kapag nandito ako sa loob ng resto bar, sambit ni Sofia sa isipan at pinapanood si Alejandro habang nakanta. Hindi naman siya napapansin pa rin ni Alejandro dahil nasa madilim na sulok siya nakapwesto. Isa pa ay marami talagang tao ngayon dahil mas malaki na ito. Matapos kumanta ni Alejandro ay bumalik na yun sa backstage. Dali-dali namang umakyat sa stage si Sofia. I borrow the mic? Tanong ni Sofia sa bokalista ng banda. Yes, sure. Sagot no na tila natulala. Pabalot-balot kayo dyan, sigaw ni Sofia sa mic at nagtawanan naman ang mga taong nandoon. Ang iba ay nagbulong-bulungan pa. O sige, dahil ayaw nyo ilibre ko na lahat ng balot, kuha kayo ng tig-isa dyan, bawal sa lawahan ha, sambit ni Sofia at nagtawanan namang muli ang mga yun. Nung una ay walang kumuha ng balot pero maya-maya ay may isang babae na dumampot doon sa basket hanggang sa sunod-sunod na sila. O balot-balot kayo dyan, libre. Samantala natinag si Alejandro sa pinapakinggang kanta sa earphone niya para sa next song. Nung madaig nito ang boses ng isang babae na kilalang-kilala niya, Sofia, sigaw ni Alejandro na humahangos. Naghintay ka ba ng matagal? Nakangiting sambit ni Sofia. Hindi, sumagot si Alejandro at dali-dali siyang niyakap. I miss you so much, sus. Nung isang linggo nasa Osaka dahil sa graduation ko. Natatawa na sambit ni Sofia. Well, I miss you every day, every hour, every minute and every second. Ang cheesy. O magbalot ka muna, sabay abot kay Arch nun. Buksan mo na dito ko talaga sa stage kakainin. Ano to, balot show? Oo, bakit ayaw mo? Sabay taas ng kilay ni Sofia. Ito na nga, ipinukpok ni Alejandro ang balot sa mixstand at nagtawanan ng mga manonood. Nagulat siya nung hindi pala yung tunay na balot na basag yun, ngunit gawa sa white sugar. Sa loob ay nakuha ni Alejandro ang isang infinity ring. Will you marry me? Tanong ni Sofia at naghiyawan naman ang mga tao. Kasama na doon si Mr. Fernando na ama ni Sofia na nag-thumbs up pa sa anak. Seryoso ka? Ikaw talaga ang nagpo-propose? Ayaw mo? Kapag tinanggihan mo ako ay hindi ko rin tatanggapin yung proposal mo. Yes. Mabilis na biglang sagot ni Alejandro. Isinuot naman ni Sofia sa kanyang singsing. Tuwang-tuwa ang mga manonood at nag-viral pa sila sa internet platforms. Nakilala ang love story nila at nagamit sa ilang mga commercials na sila na mismo ang kumakanta. Ipinakilala na rin ni Mr. Fernando si Sofia bilang tagapagmana ng kanilang kumpanya at gamit na ng dalaga ang kanyang apelyido. Ilang taon pa lang nagagamit ng anak kong apelyido ko't papalitan mo na agad. Sabay tapik ni Mr. Fernando sa balikat ni Alejandro. Well, at least pogi ang manugang mo tay, sambit ni Alejandro. Tatay agad ah. Well, I like that.
Sambit naman ni Mr. Fernando matapos ayusin ang ilang mga importanteng bagay sa kumpanya nila Sofia at sa negosyo ni Alejandro ay ikinasal sila sa isang simbahan simple ngunit nandoon ang mga mahal sa buhay lalo na ang lola ni Sofia at kanyang ama kay Alejandro naman ay mga magulang nito at pinsang si Riza. Tingnan mo nga naman ang mga apo ko o ang gagaling manang-mana sa lolo, sambit ni Mr. Fernando habang pinapalakpakan ang mga anak nila Sofia na sumasayaw at kumakanta. Tay sintanada ka po, sambit ni Sofia sa ama. O bakit edi sa pagsasayaw tay parehong kaliwa po ang paa mo, sambit naman ni Alejandro. O edi sige kamukha ko na lang paghirit pa ni Mr. Fernando kamukha ko po si Ma'am sambit ni Penny at kamukha